Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang ating po mga sponsors ngayong umaga. Sa pangunguna po ni Engineer J.C. Santiago, Mrs. Elizabeth Pineda, Brother Stephen Senon Olgado, Sister Celia Marie de Guzman, Brother Dante and Sister Adelia Soriano, Brother Mauricio Dionisio, Sister Gertrudes Miranda, Sister Ruth Cruz, Mrs. Ana Lormi Padis, Miss Mel Apostol, Miss Monique Galvez, Mr. Lito Marin, Mrs. Veronica Cura, Engineer Lito and Mrs. Wilhelmine Pulintan and family, Mrs. Dolores Santos, Brother Adrian Calalang, Brother Joshua de la Cruz, Sister Lori Ann Manuel McMullin, Sister Evangeline Alcaraz, Sister Mylene Carion, Mrs. Miriam Axon, Mrs. Ana Jacinto, Mrs. Madeleine Santos de los Santos, Mr. J.J. Mendoza, and Mr. Mike Orozco.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Sige. Sa ating banal na pagdiriwang, tayo nagpapasalamat, nagpupuri, at sumasamba sa ating Panginoon. Panalangin po natin ang mga pangalang nabanggit kanina para sa kanilang pagkapamisa. Nawa sila'y pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Sama rin po natin ang ating mga kapatid, Marino at Angie, Mila, Teo, Eric, Mylene, Luz, Bobby, Jackie, Joel, Marisol, Christopher. Sama rin po natin ang Ramos family na sana sila ay maluwalhating makarating sa kanilang paroroonan at sila ay laging pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Sama rin po natin ang mga yumauna, Alejandro, Celestina, Eugenia, Ulita, Antonio, Abilino, Father Rod, Father Tute, Father Proilan, Father Ray, Father Sammy, Father Rico, Monsignor Teng at Monsignor Rani. Ganyan din naman panalangin natin Aring Rodrigo at Miguel. Ang mga may sakit, dalangin natin Carl P.J. Toledo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat, isipin natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na aking panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Iparasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo't ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsipon na po ang lahat. Sa unang pagbasa, tinagabilinan ng Panginoon si Moises na ituro kina Aaron at sa kanyang mga anak ang paraan ng pagbabasbas sa kanyang bayang hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalait kami at kahabagan, kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng mga tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Sa ikalawang pagbasa,
itinuturo ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pagsapit ng takdang panahon upang palayain ang lahat. At ipinagkaloob din niya ang espiritu ng kanyang anak upang matawag natin siyang Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ang pagdalaw ng mga pastol sa kasisilang pa lamang na sanggol at kung paanong lahat sila ay namangha sa mga pangyayari na nagdala naman sa kanila sa pagpupuri sa Diyos sa mga dakilan niyang ginawa. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon naman anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya sinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito
at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, na ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ika-8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsipo na po. God is good all the time. Ngayon po ay narinig natin ang eksena na yung mga pastol ay nagmamadaling pumunta sa Bethlehem sapagkat ibinalita ng anghel sa kanila sa parang na si Jesus ay sinilang sa lungsod ni David. Si Jesus natutubos sa kasalanan ng tao. At pag sila ay nagpunta roon, makikita nila ang bata na nababalot ng lampin sa sapsaban. At nang sila ay dumating sa Bethlehem, nakita nila si Santa Maria at si San Jose kasama ng batang si Jesus. Sila'y nagpuri sa ating Panginoon at sinamba nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay pinagdiriwang natin sa araw na ito ng unang araw ng bagong taon, ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kung titingnan po natin, madaling isipin na si Jesus ay isang tao sapagkat siya ay sinilang sa Bethlehem. Madaling isipin na si Jesus ay isang tao sapagkat siya ay kumain, siya'y uminom, siya'y natulog, siya'y naglakad sa gitna ng mga tao. Subalit mahirap isipin na si Jesus sa kanyang pagiging sanggol at pagiging tao ay Diyos. Ganun din naman madaling isipin na si Santa Maria ay ina ni Jesus na tao sapagkat siyang nagluwal kay Jesus. Madaling isipin na si Santa Maria ay ina ni Jesus sapagkat siyang nagpalaki kay Jesus, nagpakain, humubog, nagturo, at kasama niya si Jesus sa bahay. Subalit mahirap isipin na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Kaya nga, nung sinistorios ang obispo ng Constantinople, 428 AD, ang kanyang pangaral, si Santa Maria ay ina ni Jesus na tao, sapagkat ang batang si Jesus ay sinilang bilang tao.
At kung si Jesus ay Diyos, ang Diyos ay walang simula. Ang Diyos ay hindi sinisilang. Wala siyang simula, walang katapusan. Kaya naman, sabi niya, kung si Santa Maria ay nagsilang kay Jesus, ang sinilang lamang niya ay ang batang si Jesus na tao, hindi si Jesus na Diyos. At ito'y naging issue ng mga panahon na yun. Kaya yung mga obispo ay nagtipon-tipon sa Ephesus upang pagnilayan nila, talakayin at magbigay ng desisyon kung si Jesus bilang anak ni Maria at si Santa Maria ay inalamang ni Jesus bilang tao o si Santa Maria ay ina ni Jesus bilang Diyos. Ano ang kanilang napagkasunduan bilang dogma ng pananampalataya natin? Ang kanilang sinabi, si Jesus ay sinilang ni Santa Maria at si Santa Maria ay ina ni Jesus, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Diyos. Kaya nga sa ating pagdiriwang, sinasabi natin, si Maria ay ina ng Diyos. Ina ni Jesus at ina ng batang si Jesus na tao at Diyos. Kaya si Santa Maria ay ina ng Diyos. Anong paliwanag? Tingnan natin ang batang sinilang sa Bethlehem, ang kaniyang imahin. Ang sabi ng mga obispo, ang sinilang ay personang si Jesus, the person of Jesus. At sa persona ni Jesus ay naroon yung kaniyang divine nature and human nature. Sa persona ni Jesus, naroon ang kaniyang pagkatao at naroon ang kaniyang pagkadiyos. Iyan ang dalawang kalikasan ni Jesus, tao at Diyos. At sa persona ni Jesus, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkadiyos. They are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. Laging magkasama yan sa persona ni Jesus. Kaya nga, hindi pwedeng sabihin nang si Jesus ay sinilang, ang sinilang ay ang batang si Jesus na tao. Nang si Jesus ay kumain, nang si Jesus ay uminom, nang si Jesus ay natulog, hindi natin pwedeng sabihin, yun ay ginawa ni Jesus bilang tao, walang kanyang pagkadiyos. At hindi natin pwedeng sabihin na nang si Jesus ay gumawa ng himala, nasa kaniyang kapangyarihan ng Diyos, at iyon ay ginawa niya bilang Diyos, hindi bilang tao. Hindi po pwede. Sapagkat sa person ni Jesus, hindi pwedeng paghiwalayin ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang pagkatao. Kaya nang si Jesus ay kumain, natulog, nagpahinga, naroon ang kanyang pagkatao at naroon ang kanyang pagkadiyos. Sapagkat hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawa na yan. At nang si Jesus ay gumawa ng himala, nang siya nagpagaling ng mga may sakit,
nang siya ay nagbigay ng paningin sa mga bulag, naroon ang kanyang pagkadiyos, naroon ang kanyang pagkatao. Hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang kalikasan na yan. Parehong naroon. Kaya nga, kung si Maria ay ina ng personang si Kristo, masasabi na sapagkat hindi pwedeng paghiwalayin ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkadiyos sa kaniyang persona, si Santa Maria ay ina ni Jesus na tao at ina ni Jesus na Diyos. Kaya nga, sa kanilang konklusyon, si Santa Maria ay ina ng Diyos. At nang ito ay tumimo sa ating mga isipan, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria. Emphatically, si Maria na ina ng Diyos. Sa misa na ito, tayong lahat ay natitipon hindi lamang dahil bagong taon, kundi tayo natitipon upang ipagdiwang ang kapistahang dakila ni Maria bilang ina ng Diyos. At tayo magpasalamat sa pribilehiyong binigay kay Maria na tao, pero naging ina ng Diyos. Purihin natin ang Diyos sa kaniyang awat habag at pagmamahal. At tayo nawa ay magpasalamat din sapagkat si Maria ay ina natin at tayo'y mga anak ni Maria. At sa pamagitan ni Maria, madali tayong makarating kay Jesus sapagkat pag tayo sumunod kay Maria sa pananampalataya at pagmamahal, ang ating mapupuntahan ay ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa niya ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parilito siyang muli ng may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang Katolika at gayon din sa iisang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ngayong bagong taon, manalangin tayong manatili ang pag-asang magaganap, ang ating mga hinahangad at mamayani ang kapayapaan mula sa Panginoon. Ating pong itugon, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga tagapaghatid nawa ng pag-asa at kapayapaan ang mga namumuno sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin.
Magsikap nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ngayong taon ng hubileo na panatilihin ang kapayapaan at pagmamalasakit sa nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging pugad nawa ng pag-asa at pananampalataya ang mga pamilya ngayong taon ng hubileo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Paakay nawa tayo kay Maria bilang magkakalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makapasok nawa sa langit ang mga yumao nang makasama nila si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng pag-asa, kami pagbigyan sa aming mga hinihiling. Gabayan mo ang simula at wakas ng taong ito ng yubileo. Lumakad nawa kami sa landas ni Maria sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pag-aalay. po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo tang ating mga alay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon
at paratingin kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong bago mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming Obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin po natin, Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Hiniling
namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Makilod po. Narito si Jesucristo na ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong lahat na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa kapinging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakisa sa ating banal na pagtitipon upang ang bagong taon ay umpisa natin sa pamagitan ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Maraming salamat sa nagbigay sa love offerings at sa collections. Bukas po ang misa natin ay sa ganap na alas 5 ng hapon. Hindi po sa umaga, kundi sa ganap na alas 5 ng hapon. Mamaya po ay wala tayong misa ng hapon at wala rin tayong binyag. Kaya pong huling misa natin ay sa ganap na alas 9:30 ng umaga, 9:30 in the morning. Kaya po sabihin natin sa ating mga pamilya na itong huling misa 9:30 at sila ay magsimba na. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong mapayapa at manibagong taon sa inyong lahat. Salamat sa Diyos.